Hello guys, good morning. Dito na naman tayo ngayon. Bali may bago akong video ngayon. Ito yung how to limit speed in TP-Link WR840N. So, pwede mo i-limit yung mga nakakabit dito or gusto mo i-limit yung speed na ibigay mo sa mga client mo or something ganun. So, tuturo ko rin dito paano palitan ng username and password ng admin nito. Tsaka paano ipa-block yung mga connected na client using McFiltering. So, umpisa na natin. Pa-power on ko muna. So, how to power on? Kita nyo guys, ito yung power nya. Ayan. So, palagay natin siya. So, ayan. Clicking na. So, may power na. Then, connect to your computer. So, ito. Sa apat lang na to, pwede kang mamili. Sa LAN port dapat. So, pili tayo ng isa. Ayan. Ito, ang dulo nito, ito ang ilagay nyo sa computer nyo. So, saglit lang guys. Nalagay ko na sa computer. Pasensya na, medyo maingay dito sa area namin. Pause muna natin. So, balik tayo guys. Pinus ko muna saglit dahil ang ingay ng mga bata. So, ayun. Okay na, naka-power na, nakalagay na sa computer. So, waiting natin na magkaroon ng IP. So, click nyo lang dito. Ito. Tingnan nyo ngayon kung nagkaroon ng IP. So, mayroon na. So, ito yung gateway nya. Pasok tayo dito. Para mapasok natin yung pinaka-program software ng router. So, 192.168.0.1. Ganyan. Ito ang lalabas niya. So, naka-default pa siya sa ganyan. Unang setup. So, ang default lang nito is admin. Admin. Admin ang user, admin ang password. So, yan. Napasok na yan. So, dito, kita mo yung quick start. Mas madali na siya. Kulang ka pa sa next mo lang to. So, mas alam mo na, hindi mo na-exit. So, ito na siya ngayon. So, makikita nyo itong sa kaliwa, banda. So, how to change, unahin natin yung admin password. So, punta kayo ngayon dito sa system settings, system tools. Hanapin nyo ngayon yung password. So, ang old username is admin. Ang old password is admin din. So, nasa sa inyo kung anong ilalagay nyo dito. At sa akin, internet. Password, bawa sa akin, 0247865509. So, yan ang sa akin. So, save nyo na lang. Yan. So, lalagin kayo ulit kasi panibagong username na ulit. So, kung anong nilagay nyo yung username, yun ay ipapasok nyo ngayon. Yan. So, okay na. So, dito sa pwede sa wireless client, pwede nyo palitan yung SSID nyo. Sabihin yung SSID, yung nakikita sa mga wifi ng cellphone nyo. So, yan ang nakikita doon. Then, gusto nyo ng mode. Siyempre, dito na tayo sa N. N na.
auto na lang lahat. Depende sa area ninyo. Katulad dito sa akin, crowded na. Kaya ginagawa ko auto na lang. So, mas maganda kung tatlong channel na hindi 1, 6 at saka 11. Yan the best channel talaga kung tutusin. So pagka save nyo na lang. Then after saving, tayo sa password. So ginawa ko dito, auto na lang. So naka-auto rin. So yan. So save. Nasa inyo kung basta sa akin. Nasa inyo yan. Tapos save lang ninyo. Dito guys, sa tinatawag na MAC filtering, ito yung gusto lang ninyo na makakonect sa router ninyo. Gagawin nyo dyan is denied. Allowed I mean. Yung mga gusto niyo lang makakonect sa router ninyo, gagawin nyo allow. Then, add nyo ngayon yung MAC ng cellphone ninyo. Sa akin, ito yung MAC. Ilalagay ko. Hindi na ako makakakonect. Hindi na makakonect yung mga ibang tao maliban sa nakalagay lang na MAC dyan. So ito yung MAC address ko. Yan natin. Tapos yan. So kita nyo ba? MAC address. So once na nakalagay yung MAC address dito, pag sinave mo, kung ano lang ang naka-add dyan, yun lang pwedeng mag-allow na makakonect sa Wi-Fi connections. So through Wi-Fi naman yan. So ito, may guest din siya. Pag may mga bisita kayo, gusto nyo may oras lang na niya, o connect siya, o may bandwidth lang na gusto niyang kainin sa inyo, pwedeng mangyari yun. Nandito lang sa guest. Ayan. Lagyan nyo lang ang gusto nyo, enable nyo lang ilang gusto nyo max number of guests, tapos password nyo sa kanila. Yan. Tapos schedule, time out na gusto nyo ba, may time lang na, yun lang time na connect siya, may time na magla-logout siya. So andyan na lahat sa guest. Mga may bisita na gusto nyo lang i-connect na within limited time only. So dito sa DHCP, pwede nyo palitan ng gusto nyo ng IP ng LAN ninyo. So ang naka-default ito sa 192.168.0. So dito nakikita yung client list niyo sa DHCP kung sino mga nakakonect na client ninyo, kasi may IP yan. Starting siya ng 100 and so on. Aggregation ng IP. May gusto kayong pa-reserve na gusto nyo, kung yun ang IP nyo, pwede i-add dito sa reservation IP. Ito mga firewall nya, default lang naman. Security at saka isa pa guys, yung how to remote management. Ito, ang type nyo lang dito is 8080 yung port nyo. Then type nyo lang ng 255 255 255 then save. So yan, mari-remote access nyo na yan using 1IP. Using 1, ito wala pa, hindi ko na ilagay yung 1IP nya. So how to remote, type nyo lang yung 1IP nya. Ito yung sample nya, halimbawa TTP then IP nya is 192.168.0.101 colon, type nyo 8080 port. So yan, sure pasok yan.
Kung yan ang nakalagay na IP rito sa 1 niya, yan lang paano mag-remote na 1 sa TP-Link WRF4PM. So bandwidth limiter naman tayo. So ngayon susubukan natin how to limit. So ilalagay ko muna yung 1 natin para ma-check, speed test natin kung accurate yung bandwidth limit niya. So yan, connected na siya ngayon sa internet natin. So check natin dito sa status kung may 1 IP na. So mayroon na. So testing natin kung may internet na. Ayun, meron na. So magbabalik tayo. So ngayon, may internet connection na. So susubukan natin how to limit speed sa mga client. O kaya check nyo lang to. Then ito kasi nakaano siya sa kbps. So ang 1 Mbps is equals to 1024 kbps. Ang 1 Mbps. So lagay natin, maglalagay tayo ng 5 Mbps. So 1024, type nyo lang sa 5. So 5120. 5120. 5 Mbps ito. Save nyo lang. Then testingin natin kung ayos. Mag speed test tayo ngayon. So ayos. Yes. Okay siya. So working yung speed limit niya, bandwidth control niya. Pwede rin guys kung ano, halimbawa gusto nyo lang na per IP, mayroon din yan. Per IP naman kung gusto nyo, sa inyo 100 Mbps, sa iba is 20 Mbps, something gano'n. Dito pwede nyo gawin yan, ingress download upload. So max nya para pinaka burst speed nya. So ito kasing ginawa ko is lahatan na, sabihin kahit 5 sila is 5 Mbps lang talaga ang makukuha nila. So maghahati sila doon. So basic lang ito, basic. So sa remote control naman, sa auto i-remote siya. So na ko na kanina yon, remote management. Ito lang pinaka settings niya, 8080 tapos 255 255, tapos i-type nyo lang tong something IP niya sa 1, then
Anong ginawa ko kanina, lagyan nyo lang ng ayun na, yung ginawa ko kanina. Yan, ganito lang na ano, yan. Ito lang. So yan, halimbawa ito ang IP nito is 10.176. So dapat meron yan. Yan ang ilalagay nyo dyan para ma-remote nyo. Through 1. So mabubuksan nyo ng pinaka-router, software ng router nyo. Pero ang hindi nyo lang mabubuksan yan pagka naka-remote, ito mawawala ito kasi pag remote hindi mo pwedeng palitan ng password yan. Kailangan sa actual. Lang, kung may mga tanong pa kayo, follow lang sa channel ko guys. Dahil pa tayong tutorial na ano, i-post dito sa natin channel. So yan lang, may tanong kayo, type lang kayo ng ano, PM nyo lang ako sa Facebook page ko. So yan lang. Thank you.